Ayan mga kaboses, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon pong araw mga kaboses, no, kumusta ho kayo dyan? Ngayon ng araw mga kaboses, itatalakayin ho natin. Ito nga hong pagbawas rin ho sa budget ho ng DepEd. Tatalakayin ho natin ano ho bang epekto nito sa ating sistema ho ng edukasyon. Nababahala ho si Secretary Sani Angara. Kasalukuyan hong kalihim ng DepEd at dati hong senador. Kasi nga ho binawasan ho ng pondo ang ahensya ho ng DepEd para po sa 2025. Una na hong inaprobahan ng Kamara ang 748.65 billion. I-take note 748.65 billion na budget ng DepEd. Aprobado na ho ng Kamara both Senate ho at saka House of Representatives. Pagdating ho sa bicameral conference ho, bicameral conference committee, bigla hong binaba sa 737 billion. Ang kabuuang cut po, ang kabuuan ng tinanggal is 12 billion. Ang pagsasagawa ho sa paglalagay ho ng budget ng DepEd ay nakabase ho sa pangangailangan ho ng departamento. Ibig sabihin, nauna na ho na naplanuhan, na budgetan, kasi may purpose po sa simula pa lang, sa paghimay pa lang ho ng General Appropriations Bill, mga kaboses ng House of Representatives at Senado, bigla hong tinapyasan pagdating ho sa Bicameral Conference Committee. Ang nakakabahala po dito ay ang pagbabawas ng 10 billion. Kasi ho, sa computerization program pala ho yun. Computerization program ng DepEd, mga kaboses. Ano bang ibig sabihin nun? Ang programa hong ito, mga kaboses, ay makakatulong ho sana upang ma-modernize, mapa-improve ang ating edukasyon. At lalong-lalo na nasa digital era na po tayo. Mapapalakas ho sana ang digital learning sa mga paaralan. Kaya bigla akong nag-tweet po sa X o dating Twitter ho kasi yan. Medyo nasasanay tayo sa Twitter. Sabihin lang natin na nag-tweet si Senator Sani Angara, nag-post ito sa X. Kasi talagang nadismaya ho siya. Sino ba namang hindi madidismaya mga kaboses? Tinapyasan ng 12 billion. Halos 12 billion yung kinuha sa budget ho ng DepEd for 2025. Napaka-importante ho ng sektor ho ng edukasyon. Abang sila po nagpapakasarap po sa pag-increase po ng ayuda. Sabi ho ni Senator Sani Angara, sad to learn that both House of Congress have decided to decrease by 12 billion pesos the budget and the budget the President proposed for DepEd for 2025. Kasi nauna na pong, kasi nga meron tayong National Expenditures Program. And ang National Expenditures Program po ng Presidente ng Pilipinas, mga kaboses na si Presidente Bongbong Marcos Jr., sa tuwing nagre-report po itong kanyang mga department heads, mga department secretary, kagaya po ni Senator Sani Angara, nakuha na ho niya lahat yung reports and siya na po yung bahala, mga kaboses, na mag-advise doon sa Kongreso. Kasi yung Kongreso lang naman ho yung may kapangyarihan na maglabas ho ng budget, kagaya ng ginagawa nila ngayon, mga kaboses. So ang nakalagay ho doon, mga kaboses,
Ang nauna na pagplanuhan ho mga kaboses na budget is ito pong 748.65 billion. Ano po mga kaboses? Bigla na lang hong binago ng mababang kapulungan at ng Senado ho mga kaboses. Sinong hindi masasad dito? Sad boy ka talaga dito. Ano po? Kasi napakaraming plano, posibleng mabago yung mga plano na sana ho mga kaboses. And siguradong may adjustment na mangyayari. Ano po? Ha? Sabi ho ni Senator Sani Angara, this reverses a trend in recent years where Congress adds even more to the education budget, save for 1 year during pandemic. Meron pa pangalawang statement ito, si Senator Sani Angara ho. Sabi niya ho rito mga kaboses, 10 billion was cut from the proposed 2025 computerization program of the DepEd. That could have funded thousands of computers, gadgets for our public school children. Meron pa, infrastructure is important, but so is investing in our people and human capital. The digital divide will widen. Yan po ang sinabi ni Senator Sani Angara. Thousands of computers po or gadgets sana ang mapapakinabangan ho ng ating mga kabataan. Lalo na sana po ay hindi maging ignorante itong mga kabataan sa pag-usbong po ng teknolohiya. Ano po mga kaboses? Kinakailangan ho talaga na sumabay tayo sa trend gayon at lalong-lalo na napag-iwanan na tayo ng ibang bansa mga kaboses. Paano tayo makakabuo ng mga bata ho mga kaboses na talagang may kakayahan pagdating ng panahon? Ano po mga kaboses? Kung kulang tayo sa kagamitan. Infrastructure napaka-importante ho mga classroom. Hanggang ngayon ho hindi pa na-address yung problema mga kaboses dyan po sa mga eskwelahan. Kasi napaka-sikip ng bawat classroom. Nai-stress po si teacher sa sobrang dami po ng estudyante niya sa loob ng classroom mga kaboses. Do you think ma-achieve natin itong quality education kung ganyan yung sistema ng ating edukasyon? Grabe ho, ano po mga kaboses. Sa mga hindi po nakakaalam, sa school year 2024 po to 2025, ang reported po na bilang ng mga estudyante mula ho ito sa Department of Education meron po tayong 24.87 million students ang na-enroll primary and secondary education across the Philippines. 21.61 million po dito ay nasa public schools. Ano po? Nasa public school. Sino-sino ho ba yung nasa public school mga kaboses? Siyempre yung mga indigent students na sana ay makikinabang ho sa proyektong thousands of gadgets na pinondohan ho mga kaboses na nadamay ho sa tapyas ngayon ng ating Kongreso. Hindi ko po maintindihan mga kaboses kung bakit hirap silang magbigay ng saktong budget para po dito sa mga talagang may pangangailangan na sektor. Ang PhilHealth tinapyasan, ang DepEd tinapyasan, ang DSWD tinapyasan. Pero yung ayuda ho, yung AKAP ayuda, na sana secondary lang po mga kaboses, na naging buffer lang ho sana kung may sakuna ho mga kaboses, mas lumaki pa. Huwag niyong sabihin na baka itong AKAP huwag niyong sabihin na manglilimos po yung mga estudyante natin. Ano po dyan sa mga ayuda ho ng mga nasa Kongreso? Ayuda ho ng mga politiko. Huwag niyong sabihin na baka gusto ninyong palimusin yung mga bata dyan at manghingi ng suporta sa inyo para may pambili ho ng mga gadget para makahabol po sa trend.
ng digital era. Ano po? Kasi part na ho yan ng edukasyon natin na sana hindi maging illiterate yung mga estudyante. Mga kaboses. Kaya ho nababahala ang ating pong sekretary ho ng Department of Education kasi po sa pag-atapyas ho ng kabuuang 12 billion po, imagine 12 billion po ang kinaltas mga kaboses. Ang pinaka nakakabahala dito ho, yun talagang nasa computerization program kasi sana ay makatulong sa pag-modernize ho mga kaboses. Sabi pa ho ni Senator Sani Angara na gusto namin na maging moderno ang ating edukasyon at para may access sa mga estudyante at guro sa mga makabagong teknolohiya tulad ng mga computer. Pero dahil sa cut daw ho na iyon, nagiging mahirap na raw ho iyan na maabot. Bakit ganon? Ano po mga kaboses? Marami rin hong mga sinabi. Ibig sabihin ho nito mga kaboses para sa ating mga estudyante, maraming paaralan ho, lalo na sa mga liblib na mga lugar, ang kulang pa rin ho ng computers. Siguro hindi nila nakikita yan mga kaboses kasi nagpapakasarap lang po sila sa kanilang mga upuan. Hindi ho nila nakikita yung kahirapan ho, yung pangarap ho ng mga bata na sana ay maka-aral ng disente ho na pag-aaral mga kaboses. Ang kulang pa rin po sa mga computer at makabagong teknolohiya po. Kung patuloy na mababawasan ang pondo para sa ganito mga programa, lalo pang lalaki ho ang agwat ng mga estudyanteng may access sa digital tools at sa mga wala. Mabuti na yung good for them na meron po mga gadgets. Pero how about those students? Pinag-usapan po natin kanina millions of students. Ilang milyon yun? Yung mga estudyante mga kaboses na report ho ng DepEd. 21.61 million student po ang nasa public school ngayon. Pero kahit na ito ay nagka-budget mga kaboses, sana po yung thousands of computers po sana maibigay sa thousands of student ho na nabilong ho sa poorest of the poor. Mga kaboses. Marami rin ho mga mambabatas ang nagsasabing ang pagkat po ng budget ng edukasyon ay isang malinaw raw ho na senyales ng anti-education at anti-poor policies. Sabi pa nga ho nila, paano nga ba lulutasin ang learning crisis kung binabawasan pa ang pondo para sa edukasyon? Imbis na dagdagan o mas pa-improve pa mga kaboses, binawasan ho. Kaya naman ho ang tanong natin, paano natin matutulungan ng mga kabataan na magkaroon ng magandang edukasyon kung ang pondo po para dito ay patuloy na binabawasan? Kung may pondo po para sa mga confidential funds at infrastructure, bakit wala po ang sa ating edukasyon? Ang edukasyon po ay isang karapatan. Hindi ho isang pribilehiyo. Karapatan po ng mga bata na makapag-aral. Kaya nararapat lamang ho na bagtuunan natin ito ng higit pa na pansin. Ano sa tingin niyo mga kaboses? Dapat pa bang dagdagan ang mga budget para sa edukasyon o ipagpatuloy na lang pagbabawas ng pondo? Total, hindi pa naman yan napipirma ng Pangulo eh. I-comment niyo ang inyong mga opinion sa baba ng ating comment section at huwag niyo hong kalimutan po na mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway sana po namulat ho tayo. Meron po kayong natutunan sa ating natalakay ho ngayong araw mga kaboses. Regarding po dito sa pagtapyas ho ng budget ng DepEd. Kawawa ho ang ating mga bata mga kaboses. Kaya makialam po tayo. Ano po mga kaboses, mangialam ho tayo sa mga pangyayari ng ating bayan. Huwag ho tayong basta na lang po. Baka may iba kasi nagsasabi na huwag na tayo sumali sa mga politika. Sa ayaw nyo pong pagsali mga kaboses, ito po yung nagiging resulta.
Sa bawat tahimik ho ninyo mga kaboses, sa bawat pagtahimik noon ninyo, ito pong nagiging resulta. Tayo po mga kaboses ay tinitake advantage po ng nasa gobyerno ho, ng mga nakaupo dyan. Kaya kung neutral ho tayo sa lahat po ng mga nangyayari sa ating bayan mga kaboses, wala ho talagang mangyayari. Naging part lang ho tayo sa problema. Kaya po makialam ho tayo sa lahat po ng mga pangyayari sa ating bayan. Ano po mga kaboses? God bless po sa inyong lahat. And ingat-ingat po kayo palagi mga kaboses. See you in the next video. Vox Populi PH po. God bless you po and bye-bye.